ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang 6 Bullets. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Samson na pumasok sa isang nightclub na isa ring lugar para sa human trafficking. Nang gabing yun, nakikipagnegosasyon si Samson sa isang trafficking network para sa trafficking ni Victor. Nagbigay si Samson ng malaking bayad at ang pinuno ng cartel ay tila nalulugod na makilala siya. Nang inilagay ni Samson ang pera sa mesa, bigla niyang inatake ang lahat gamit ang kutsilyo sa lamesa. Humantong ito sa isang matinding labanan sa pagitan ni Samson at natitirang grupo ng mga kriminal. Kahit na mag-isa lang siya, madali niyang natalo ang bawat miyembro ng sindikato. Dati siyang miyembro ng Special Forces at isang top police officer. Sa makatuwid, walang kapantay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Pumasok siya sa isang silid upang hanapin si Victor at iligtas siya matapos talunin ang lahat ng miyembro ng gang. Ipinaliwanag niya kay Victor na isa siyang errand guy na inutusan ng kanyang ina upang iligtas siya. Hindi nagtagal, pumunta na sila sa basement at sumakay ng motorsiklo palabas ng club. Bago umalis si Samson, inactivate niya ang remote timer na nag-detonate sa mga bombang nakalagay sa lahat ng sasakyan sa lugar. Pagkalipas ng ilang segundo, isang napakalaking pagsabog ang lumamon sa istruktura. Pinatay ng pagsabog ang lahat ng miyembro ng trafficking gang. Lingid sa kaalaman ni Samson, nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Pinatay din ng pagsabog at apoy ang lahat ng mga bilanggo sa gusali. Kinaumagahan, nagising si Samson sa tawag ng isang pulis. Agad siyang ipinatawag sa trafficking hub na ngayon ay sunog na. Nang makarating siya sa lugar, galit na galit ang isang investigador na nagngangalang Steve at dismayado sa ginawa niya noong nakaraang gabi. Hindi sinasadyang napatay ni Samson ang maraming kabataang bihag doon at namatay ang karamihan dahil sa pagkalason sa carbon monoxide na dulot ng sunog. Bagamat layunin niyang iligtas ang bata, ang kanyang mga aksyon ay nagresulta sa pagkamatay ng iba at nagdulot ng malaking kahihiyan para sa pulisya. Pinayuhan siya ni Steve na mag-resign na sa trabaho at huwag nang makialam sa mga usapin ng pulisya. Sa sumunod na 6 na buwan, nagpalit na siya ng trabaho kung saan isa na siyang tagakatay ng karne at namumuhay ng normal tulad ng iba. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga pagkakamaling nagawa niya at madalas na nakikita ang mga imahe ng mga batang napatay niya. Samantala, isang pamilya mula sa Estados Unidos ang bumisita sa Moldova. Ang ama na si Faden, na isang MMA fighter na sasabak doon, ay kasal sa babaeng si Monica. Meron silang anak na babae na nagngangalang Becky, na isa ng dalagita. Dumating sila sa International Airport ng Moldova ng umagang yun at nagpaplanong manatili sa isang hotel. Nang kinukunan ni Faden ang kanyang pinakamamahal na anak, isang babaeng nagngangalang Amelia ang palihim na kinukunan ng larawan si Becky mula sa likuran. Habang nasa hotel, humingi si Becky ng pahintulot sa kanyang ama na pumunta sa balcony upang maghanap ng mas malakas na signal para sa kanyang cellphone. Nang makarating sa labas, nakasalubong ni Becky si Amelia na nakatayo sa balcony ng katabing silid. Ayon kay Amelia, mas malakas ang signal sa lobby ng hotel kaysa sa signal ng floor nila. Kalaunan, hinanap ni Faden si Becky habang tinatawag ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nang tingnan ni Faden ang balcony, hindi niya nahanap ang kanyang anak at nakita lamang ang kanyang laptop sa lamesa. Pagkatapos, sinubukan niyang tawagan ang kanyang cellphone ngunit walang sumasagot dito. Samantala, walang ideya si Monica kung nasaan si Becky dahil nasa banyo siya mula nang dumating sila. Labis na nag-aalala si Faden nang hindi niya ito mahanap at mabilis itong ipinaalam sa manager ng hotel. Sinuri nila ang CCTV ng hotel ngunit wala din silang nakitang mga clue. Dahil dito, nakipag-ugnayan na si Faden sa media at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Becky. Agad na inorganisa ng Moldovan Police ang lahat ng kanilang mga miyembro upang hanapin si Becky dahil sa reputasyon ni Faden bilang isang dating MMA champion na kilala at iginagalang sa kanilang bansa. Si Samson, na nagpapahinga mula sa kanyang abalang trabaho sa butcher shop, ay pinapanood ang balita ng pagkawala ni Becky sa telebisyon. Hindi nagtagal, ang mga magulang ni Becky ay pumunta kay Samson upang humingi ng tulong sa paghahanap ng kanilang anak na babae. Sinabi ni Faden na may nagutos sa kanya mula sa American Embassy na humingi ng tulong sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Samson na hindi niya sila matutulungan dahil isa lang siyang regular na tao. Si Monica,
na dating nagsilbi sa puwersa ng pulisya, ay nakilala ang kanyang tato at alam niyang nagtatrabaho dati si Samson sa Police Special Division. Nakiusap sina Faden at Monica na tulungan sila sa paghahanap sa kanilang anak na babae at handa pang magbayad ng malaking halaga para sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, tinanggihan niya ang pakiusap dahil natutroma pa rin siya sa pagkakamali niya noon. Nang gabing yun, nang malapit na siyang magsara ng tindahan, pinuntahan siya ng kanyang anak na si Selwyn. Lumalabas na si Selwyn ang lalaki mula sa American Embassy na nagrekomenda kay Samson sa mga magulang ni Becky. Ayon kay Selwyn, walang gaanong magagawa ang mga pulis dahil pinoprotektahan ng mga partikular na autoridad ang totoong crime gang. Ngunit gaya kanina, muling tinanggihan ni Samson ang pakiusap. Samantala, hindi sumusuko si Faden at patuloy na lumalapit sa mga tao sa tabi ng kalsada malapit sa nightclub para humingi ng tulong sa paghahanap ng kanyang anak na babae. Nang pumasok si Faden sa isang bar upang magtanong habang hawak ang larawan ni Becky, ilang lalaki ang nang-insulto sa kanya at sinabing walang kakayahan si Faden na pangalagaan ang kanyang anak na babae. Agad itong nag-trigger sa kanyang emosyon at nagsimulang makipag-away sa ilang mga kalalakihan. Hindi niya sila kayang talunin ng mag-isa dahil napakarami nila at binugbog ng husto ng mga lalaki si Faden. Sa kabutihang palad, dumating ang isang lalaking may itim na maskara upang iligtas siya at binugbog ang lahat ng lalaki sa pub. Lumalabas na ang lalaking nakamaskara ay si Samson, na matagal nang sinusundan si Faden. Pagkatapos ay dinala ni Samson si Faden sa kanyang butcher shop upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkarating nila doon, tiniyak ni Samson kay Faden na handa siyang tumulong sa paghahanap kay Becky, ngunit gagawin niya ito ng mag-isa at ayaw niyang may ibang makikialam. Nang sumunod na gabi, pumunta si Samson sa bahay ng isang negosyanteng nagngangalang Lucas. Nagbalat kayo si Samson bilang isang mensahero upang makapasok sa guard station at pinatumba ang bantay. Pagkatapos ay pumasok siya sa security control center at kwarto ni Lucas nang hindi napapansin ng ibang mga guard. Pagkapasok sa kwarto ni Lucas, agad niyang dinakip ang lalaki at tinanong siya tungkol sa lokasyon ni Becky. Gayunpaman, sinabi ni Lucas na wala siyang alam tungkol sa pagkawala ng dalaga. Nang marinig ito, binantaan ni Samson si Lucas na mangalap ng impormasyon tungkol kay Becky at ibigay ito sa kanya. At kung mapapatunayang si Lucas ang utak sa likod ng lahat ng mga krimeng ito, babalik si Samson para patayin siya. Lumalabas na tama ang kanyang hula at si Lucas nga ang utak sa likod ng pagdukot kay Becky. Pagkaalis ni Samson, inutusan ni Lucas ang isa sa kanyang mga tauhan na si Flat na dispatchahin na si Becky. Dahil dito, binaril ni Flat si Amelia at pati na rin ang kanyang partner bago pinagbantaan si Becky ng gasolina. Kinabukasan, natuklasan ng mga autoridad ang isang sunog na katawan na pinaniniwalaan nilang kay Becky. Pinatutunayan ito ng bracelet ni Becky sa kaliwang braso ng bangkay. Si Samson, na hindi pa rin sigurado matapos tingnan ang kalagayan ng katawan, ay humiling na magsagawa ng DNA test upang matukoy kung kanino talaga ang bangkay. Hindi nagtagal, nagtungo sina Faden at Samson sa ospital para hintayin ang resulta ng DNA test. Napaiyak si Monica matapos malaman sa forensic doctor na kay Becky ang bangkay. Sinampal niya si Samson dahil naniniwala siya na ang pagiging niyang reckless ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kinaumagahan, naghanda na sina Faden at Monica na bumalik sa Amerika, habang si Samson naman ay nagpahayag ng kanyang pagdadalamhati sa pamamagitan ng labis na pag-inom. Hindi nagtagal, dumating si Lucas at kanyang mga tauhan sa butcher shop ni Samson para humingi ng kabayaran para sa mga ginawa niya noong nakaraang araw. Nang pinapahirapan ng mga tauhan ni Lucas si Samson gamit ang iron chain, lasing na lasing pa rin siya at hindi makalaban. Sa kabutihang palad, muli siyang bumangon at nilabanan ang lahat ng thugs ni Lucas. Naging matindi ang shootout sa pagitan ni Samson at Lucas, pati na rin sa kanyang mga tauhan, ngunit nakaligtas si Samson. Sa panahong yun, naalala niya ang alahas sa kaliwang kamay ni Becky. Naalala ni Samson na palaging suot ni Becky ang kanyang bracelet sa kanyang kanang kamay, kaya naniniwala siyang ang bangkay na nahanap ng mga pulis noong isang araw ay hindi kay Becky. Nang walang sinasayang na oras, dumiretso siya sa International Airport para salubungin sina Faden at Monica. Pagkarating sa airport, agad siyang lumapit sa mag-asawa at sinabi sa kanila na buhay pa si Becky habang inilalarawan ang bracelet sa kamay ng dalaga. Ayon kay Samson, ang forensic doctor na nagsuri sa katawan ay posibleng nasuhulan ng suspect upang itigil na ang investigasyon.
agad na pumunta ang tatlo sa naturang ospital upang arestuhin ang doktor. Matapos siyang madukot at dalhin sa shop ni Samson, pinilit ni Monica at Faden ang doktor na ibunyag kung sino ang nagbayad sa kanya. Ayon sa doktor, si Stelo ang individual na nagbayad sa kanya upang dayain ang resulta ng DNA test. Si Stelo rin ang Deputy Defense Minister ng Moldova at may-ari ng isang trafficking company. Paminsan-minsang dinudukot ni Stelo ang mga babaeng Amerikano dahil nag-e-enjoy siyang pinagsisilbihan ng mga babaeng kano. Alam ni Stelo na ibinunyag na ng forensic doctor sa tatlo noong araw na yun ang kanyang sikreto. Matapos makausap ang doktor, inutusan niya si Flat na siya na ang bahala sa mga magulang ni Becky. Sa kabilang banda, inihatid ni Samson sina Faden at Monica sa isang lugar upang panatilihin silang ligtas mula kay Stelo. Doon, muli niyang binuo ang lumang nakaimbak na armas. Samantala, makikita si Becky na hawak bilang hostage sa isang abandonadong kulungan malayo sa lungsod. Nang maging pabaya ang mga nagbabantay kay Becky, nagawa niyang makuha ang kanyang cellphone at denial ang numero ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng signal ng telepono, nagawang mahanap ni Faden at Monica si Becky. Ngunit lumalabas na bahagi lang ito sa plano ng mga kidnapper upang mahuli sina Faden at Monica. Agad nilang inabisuhan si Samson para samahan sila sa Kernaya Prison, ngunit sinubukan silang pigilan ni Samson na sundan ang mga yapak ng sospek. Kalaunan, dumating sina Faden at Monica sa destinasyon at mabilis na humanap ng paraan para makapasok dahil mahigpit itong binabantayan ng mga armadong kalalakihan. Direkta silang pumasok sa lugar pagkatapos matagumpay na madispatcha ang gatekeeper. Maingat nilang sinundan ang isang gwardya mula sa likuran matapos mapansing hawak niya ang kanilang anak. Ngunit gaya ng inaasahan, isa lang setup ang lahat ng ito upang mahuli sila. Sa kabutihang palad, dumating si Samson sa tamang oras upang pigilan silang mapatay ng mga gwardya. Pagkatapos, pumasok sila sa gusali matapos makuha ang susi mula sa isa sa mga namatay na gwardya. Nagmamadali silang lumapit sa isang babae na kamukha ni Becky. Gayunpaman, lumalabas na ang batang babae ay hindi si Becky, ngunit isa pang batang babae na dinukot ng organisasyon. Pagkatapos ay nagpasya silang iligtas ang babae at ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap kay Becky. Sinalubong sila ng ilang armadong gwardya sa daan, ngunit agad na pinaputukan ni Samson ang mga gwardya gamit ang smoke gas upang mahirapan silang makakita. Habang pinapanood ang aksyon mula sa likod ng monitor, mabilis na inutusan ni Flat ang kanyang mga tauhan na palibutan si Samson at ang iba pa. Hindi maiiwasan ang isang shootout sa pagitan ng mga tulisan at grupo ni Samson. Habang pinapanood na natatalo na ang kanyang mga tauhan, pinaatras na ni Flat ang kanyang mga tauhan at inalok si Faden ng pagpipilian sa pagitan ni Becky at ng babaeng iniligtas ni Samson kanina. Nagbanta si Flat na papatayin si Becky kung hindi papayag si Faden sa swap, kaya wala silang ibang choice kundi gawin ito. Naghinala si Samson na isa lang itong bitag, kaya plano niyang obserbahan ang palitan upang mahanap ang mercenaryong sniper ni Flat. Pagkatapos ng palitan, agad na inutusan ni Flat ang kanyang mga tauhan na patayin na ang mga magulang ni Becky, ngunit napigilan ito ni Samson dahil napatay na niya ang dalawa sa mga sniper. Kasabay nito, dumating na ang puwersa ng pulisya at agad na pinalibutan ang lugar. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang babaeng pinang-swap kay Becky dahil binigyan siya ng baril ni Samson at napatay si Flat matapos siyang barilin sa ulo ng dalaga. Sa huli, ang lahat ng mga Amerikanong babae na binihag ni Flat ay napalaya na. Kinabukasan, inihatid na nina Samson at Selwyn ang pamilya Faden sa International Airport ng Moldova. Sa huling eksena, nagdadasal si Stelo sa isang simbahan dahil pinagsisisihan na niya ang kanyang mga nagawa. Habang nagkukumpisal, bigla na lang sumulpot si Samson at binaril siya sa ulo, na nagpapahiwatig na maaari siyang patawarin ng Diyos, ngunit hindi siya mapapatawad ni Samson. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman,